Hi, me! First time namin magkakaroon ng Q&A na aking unika ahiha. Nakaka-awkward. Ito pala ang aking unika ahiha. Introduce yourself. Hi mga mi! We're gonna do Q&A. She prepared 10 questions for me and I also prepared 10 questions for her. First time namin gagawin to. Ewan ko bakit pumasok sa isipan ko pero gusto kong malaman kung ano yung tumatakbo sa isip ng teenager kong anak. Let's go! Okay. May something ba this week na nagpasaya sa'yo? Ano yun at bakit? This week? Oo. Wait lang, consider ba yun? Wait lang, double check natin yung date. Kung may nangyari ba ngayon? Ganito mga Gen Z sa mga panahon ngayon, no? Kailangan check muna sila sa cellphone nila kung ano yung nagpasaya sila sa kanila this week. Hindi nila nilalagay sa kanilang mga puso't isipan. Char. Siguro mga maliliit lang naman na bagay yung nagpapasaya sa akin, like kapag sabay-sabay tayong nagla-lunch, katulad kahapon ba yun? Kahapon or nung isang araw yung nagkukulitan kami ni Mada. Yung mga ganong moments, masaya na ako doon. Ganon. Kasi syempre hindi naman lahat ng family sabay-sabay nagla-lunch tsaka tumatawa sa isang table. Kaya yun, yung mga ganong moments, masaya na ako doon. I see. Okay. Approve. Ito. Ano lang naman siya. Can you take us back to the moment you found out you're going to be a mom? How did you feel? Wow. Nung una, Okay, game. Huwag masyado malikot kasi yung recording mo mag-ano. okay. Okay, game. Can you repeat the question? Ay, no. Okay, first question. So you take us back? Ba't ka naiiyak? Hala, naiyak siya! Sige. Balat sibuyas kasi ako, visit. Okay, first question. Can you take us back to the moment you found out you're going to be a mom? How did you feel? Yeah. As you know, I was very young when I had you. So, I wasn't expecting that I'm gonna have you at the age of, 20? 19, yeah, turning 19. But, syempre, kinabahan ako as a first-time mom. Single mom. Na kinabahan ako. Tapos, ang naramdaman ko noon, sabi ko, kakayanin ko kaya to. But you know your mom. You know me, I never give up. Kahit na super bata ako noon at hindi kita inaasahang dumating at that young age. Siyempre, nagpatuloy tayo sa buhay. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagtrabaho lang ako ng nagtrabaho. And there you go. Look at you now. Kaganda. Okay. Next. Second question. Ano yung bagay na sana mas naiintindihan ng adults or ng parents about pagiging teenager? Marami to. Naiintindihan niya naman kasi lahat. Not me, but I alam namin na naiintindihan ka namin kasi you're very open to us. But for you as a teenager, in general, na mensahe ng mga adults or ibang parents. Oo. Akin pag about kasi syempre meron din ako mga ibang friends na parang sinasabi niya, ay, ba't yung parents mo, sana ganyan din sa amin, sinasabi nilang ganun sa akin. Tapos sasabihin ko, sana sa mga parents din, sana naiintindihan nila yung struggles ng mga teenager nowadays, lalo na kapag bago kakauwi lang nila sa school. Yun yung mga bagay na hindi naiintindihan ng parents na kapag
pag uwi ng mga bata sa school, diretso sila sa kwarto without knowing yung struggles nila na buong hapon uupo, buong hapon nakikinig, tapos buong hapon nagfa-function yung brain. Well, alam naman namin na kailangan talaga namin yun, pero syempre, andun pa din yung hirap. Dapat naiintindihan ng mga parents na kapag pumasok siya ng kwarto kasi baka pagod siya, intindihin na lang natin. Yung mga ganong bagay, yung dapat sa tingin ko na naiintindihan ng mga parents ngayon. Okay. Ganon. So, gusto mong iparating sa ibang mga parents na after a long day at school, let parents or adults give space na makapag, alam mo yun, relax kayo after a long day at school at iwasan yung pagiging pagnanag. Ganun ba yun? May mga ngaw-ngaw dyan na. Okay, next question. Pwede ka ba mag-share ng nakakatawa or embarrassing story from your parenting journey? For me, hindi nakaka-embarrass yung stage mom na ginagawa ko sa'yo, support ko sa'yo. Yung mga nakakatawa lang, yung parang natawa ka ganun. Oo. Kaya wala talaga. Wala. Kasi, for me, lahat ng mga ginagawa kong support at parenting is, hindi siya nakakaya, hindi siya dapat ikahiya. Especially, alam natin na it's for your own good. Mga tao sa life mo na feeling mo, Nalalabas yung totoo. Ikaw, Kami rin. Siguro yung mga kaibigan ko na nalalabas ko yung mga OA na side ko, yan sila Brudo, sila Stephanie, sila Zen, sila Kitin. Kasi kapag kasama ko sila, feeling ko hindi nila ako i-judge. Kasi ganun din sila sa akin. Like, yung pinapakita nilang attitude sa akin na nafe-feel ko na okay lang na ipakita ko sa kanila to kasi may intindihan nila ako. Yung mga ganun. Okay. So, si Bruno and Steph. Bruno. Bruno? Brudo. Brudo. Ay, hi, Brudo. Shout out sa'yo. Bruno. Okay. Your turn. Ano yung isa mong sasabihin sa younger self mo about motherhood? Renz. My message to a younger Renz, especially at the age of 21, sobrang saludo ako sa'yo. Dahil pinakamahirap mag-raise ng anak, especially if you're a single parent, and you manage to raise a child kahit hindi ka nandun physically, yung mga struggles mo nung mga panahong malayo ka sa kanya, nagkaroon naman ng magandang bunga. Kaya super proud ako sa'yo. Keep it up. Kung pwede mong baguhin ang isang bagay sa school, ano yun? Opinion. Share your opinions lang naman. Siguro yung mga bagay na pwede kong baguhin sa school ngayon, in general. Siguro kukunin ko yung advice na binigay sa akin ng isang teacher na very close ko sa school ko. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, kung merong rules sa school, sir, na babaguhin mo, ano yun at bakit? Siguro yung mga babaguhin niya daw, well, nag-agree din naman ako doon. Ang babaguhin ko, tatanggalin ko yung mga rules na bawal yung fake nails, bawal yung may mga kulay ng buhok. Kasi, for me, hindi naman nakaka-apekto yun sa pag-aaral eh. Dapat yung mga ibabawal ngayon ng mga school, like yung mga bad habits ng mga bata, dapat ayusin yung ugali. Kasi for me, kapag naka-nails ka, tsaka kapag nakakulay ka naman ng buhok, at tsaka ito pa, pinaka-importante, yung pagsusuot ng mga heavy makeup. Well, hindi naman as in yung parang pang-pageant na makeup. Yung mga teenager na pag feeling nila pag ganun yung makeup nila, confident sila. Okay lang yun kasi dun sila, parang dun nila na-express yung sarili nila. Okay lang yun. Kasi hindi naman siya nakaka-apekto sa pag-aaral ng mga bata. Kasi feeling ko yun yung mga rules na babaguhin ko sa school kapag ako. So, in your opinion, as long as, alam mo, i-allow mo yung
pag-wear ng mga nails, makeup, basta in moderation lang. Hindi yung sobrang exaggerated. Okay. Alright. Ano yung pinaka-important lesson na natutunan mo sa ngayon habang nag-grow ka? Ano yung mga important lesson na natutunan mo? Sa ngayon, Sa buhay. na nag-grow ako as a mother in general. In general, Lesson? na natutunan mo sa buhay? Actually, that is a good question. Simula nung naging curious ka na sa mga galaw mo sa sarili mo, alam mo yun, nakikita ko yung parang nag-improve ako na mas lawakan ko yung pag-uunawa ko sa'yo. Kasi may mga times na medyo nauubusan din ako ng pasensya. Pero nung nakikita ko na ganito pala dapat yung support na ibigay ko sa'yo bilang isang mom mo, especially sa age mo na, alam mo yon, paiba-iba yung mood nyo, gusto nyo, lagi lang kayo nasa kwarto, lalabas lang kayo kung gusto nyo, kakain lang kayo kung gusto nyo, kung feel nyo mag-clean up ng room nyo, dun lang kayo gagal, ayaw nyo nung mga inuutos-utusan kayo. Tama ba ako? Yes, totoo yan. Pero may mga times na kailangan ipaalala pa rin namin sa inyo yun. Hindi ibig sabihin na pag, hindi mo na naman inaayos, tanghali na, ganyan, hindi ka pa gumigising. Hindi ibig sabihin nun na galit kami sa inyo or galit kami sa'yo. But we would just want to remind you na maging productive ka. Kasi pag yung ganong habit, nakasanayan mo, hanggang sa iyong maging young adult ka na, hindi yan magiging magandang start para sa'yo. Pag gusto mo nang mag-grow yung career mo someday. So, you should be productive, magkaroon ka ng focus. Basta natutunan ko, naging malawak yung pag-uunawa ko. Ito na lang. Kapag stress or pagod ka, anong usually nakakatulong para makalma ka? Usually kapag stress or pagod ako, siguro kapag lalabas lang ako dyan, tapos maglalakad or magmumotor lang ako, basta pag mahanginan ako, tapos mag-isa ko lang, gusto ko pag stress ako or medyo hindi ako makapag-isip ng mas, gusto ko mag-isa lang ako tapos nasa labas ako. Ayokong nasa kwarto ako pag nai-stress ako kasi mas lalo akong may stress kasi feeling ko kapag nasa kwarto ko, ito na naman, nandito na naman ako, gano'n na naman siya. Gusto ko pag nasa labas ako, gusto ko yung mga nakikita ko halaman, humahangin, gano'n. Tsaka with friends, pag kagala ko with my friends, mas nawawala yung mga stress ko, mas nadidistract ako sa mga nega na bagay. Okay. Ngayon. Ito. Last question. How do you manage to keep a strong bond with your kids as they grow and change? How do I manage to keep a strong bond? Of course, you always find a time for your kids. Okay, this is one example and one way for me to connect with you. I ask you to prepare questions because for me, if I ask you to do that, it's more like in a creative way instead of us sitting together and talking. Baka hindi ka maging mas open up. Okay, so yun, magkaroon ka ng time, make time to your children in a most creative way na hindi nila napapansin or hindi mo mapapansin na that's my way of how to get to know you. Okay? Thank you so much for watching. That's it to the 5 questions. 5 questions lang po ang prepare namin for today, but kung gusto nyo pa ng part 2, let us know. Comment. And then, Subscribe. subscribe. Okay, bye. Bye guys. Thanks for watching.